Pwede daw ba mag-loan sa Pag-ibig Fund kahit irregular ang paghuhulog? Bago ako nag-abroad, na-loan ko yung Pag-ibig Fund ko. Tapos napabayaan ko ng 10 taon. Ni-reactivate ko. Tapos parang hinabol ko yung contributions ko dati. Kaya kahit papaano, nakapag-loan uli ako. Kaya ito ang mga tips. Paano makapag-loan sa Pag-ibig Fund kahit na naging irregular ang hulog, saka worst pa na itigil. Kung OFW ka, mas maigi na gawin mo ito during vacation. Pumunta ka sa opisina ng Pag-ibig Fund at doon ka mag-apply. Pwede rin naman online, kaso mo yung reply sa email natin, di ba? Maaring matatagalan, saka maaring may mga technicalities, mga terms na hindi natin masyadong maintindihan. Bumisita sa branch para una makuha ang para sa data aggregation. Ibig sabihin, para ma-summarize ang lahat ng data from multiple periods or sources. Para ma-summarize into one form. Para makuha ang panglawa, tinatawag na cumulative remittances. Ito yung total sa lahat ng remittances mo over several years ay tinatawag na cumulative amount. Yan ay para sa pangalawang tip ang makakuha ng dalawang separate forms. Pangatlo, iuwi nyo naman yung form, fill upan nyo kasama ang signature ng dalawang co-makers. Ako kinuha ko mga co-makers, mga kapatid ko. Yan yung third step natin. Pang-apat, submit nyo ang form kasama ang tatlong requirements. Una, back-to-back photocopy ng inyong Loyalty Card Plus. Pangalawa, photocopy ng inyong kontrata. Either returnee kayo or bago ang employer nyo. Pangatlo, photocopy ng inyong birth certificate. Either PSE copy or NSO copy. Yung sa akin, NSO pa. Mag-antay ng 10 working days habang hawak ang acknowledgement receipt.